Ang patakarang piskal. Ang patakarang piskal ay tumutukoy sa gawi o behavior ng pamahalaan patungkol sa paggastos at pagbubuwis. Ito ay may malaking epekto sa galaw ng ating ekonomiya. Ang ating pamahalaan ay may malaking papel na ginagampanan sa pagpapanatili ng kaayusan ng ating ekonomiya. Sa pamamagitan ng kanyang mga pulisiya ay maaaring makapagpataas o makapagpababa ng output ng ekonomiya. May dalawang paraan na ginagamit ang pamahalaan sa ilalim ng patakarang piskal upang mapangasiwaan ang paggamit ng pondo nito bilang pangangalaga sa ekonomiya ng bansa. Ito ang expansionary fiscal policy at contractionary fiscal policy. Ang expansionary fiscal policy ay isinasagawa ng pamahalaan upang mapasigla ang matamlay na ekonomiya ng bansa. Ipinapakita sa kondisyong ito na ang kabuuang output ay mababa ng higit sa inaasahan dahil hindi nagagamit ang lahat ng resources. Karaniwang mababa ang pangkalahatang demand ng sambahayan at walang insentibo sa mga mamumuhunan na magtaas ng kanilang produksyon. Magdudulot ang ganitong sitwasyon ng mataas na kawalan ng trabaho at mababang buwis para sa pamahalaan. Naisasagawa ang expansionary fiscal policy sa pagdaragdag ng mga proyekto ng pamahalaan na lumilikha ng mga karagdagang trabaho at pagpapababa ng buwis sa mga negosyante na siyang makapagpapataas sa kanilang produksyon. Ang contractionary fiscal policy ay ipinapatupad naman ng pamahalaan kung nasa bingit ng pagtaas ang pangkalahatang presyo sa ekonomiya. Karaniwang nagaganap ito kapag lubhang masigla ang ekonomiya na maaaring magdulot ng overheated economy na mayroong mataas na pangkalahatang output at employment. Isinasagawa ang contractionary fiscal policy sa pamamagitan ng pagbabawas sa mga gastusin ng pamahalaan upang mapababa ang demand at pagtataas sa mga buwis na sinisingil upang mapababa ang produksyon. Saan nga ba nagmumula ang kita ng ating pamahalaan? Ang pamahalaan ay nangangailangan ng salapi upang may sakatuparan ang napakarami nitong gawain. Kung walang pondo ang pamahalaan ay hindi ito makapagbibigay ng mga produkto at serbisyong kinakailangan ng taong bayan. Revenue ang tawag sa kita na tinatanggap ng pamahalaan. Ang pamahalaan ay nakakalikom ng salapi sa pamamagitan ng mga kinikita mula sa pagbebenta ng mga ari-arian, mga kumpanya na pag-aari at kontrolado ng pamahalaan, interes ng salaping nakadeposito sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kaloob at tulong mula sa mga dayuhang gobyerno at mga pribadong institusyon, at buwis o tax na siyang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng isang pamahalaan. Ang buwis o tax ay obligasyon ng mga mamamayan ng isang bansa. Ito ay ipinapataw sa mga mamamayan upang matulungan ang pamahalaan na pangasiwaan ang bansa. Ang Bureau of Internal Revenue ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na nangongolekta at nangangalaga sa buwis na kinokolekta mula sa mga mamamayan. Mayroong iba't ibang uri ng buwis na sinisingil ang ating pamahalaan. Tulad ng income tax, isang tuwirang buwis na ipinapataw sa mga manggagawa o negosyo. Excise tax, isang buwis na binabayaran batay sa karapatan o pribilehiyo. Property tax, buwis na binabayaran ng mga may-ari ng lupa, bahay o anumang ari-arian. Value-added tax, isang uri ng buwis na ipinapataw sa mga negosyo, produkto o serbisyo tulad ng pagkain, inumin at iba pa. At community tax, isang buwis na ipinapataw sa mga mamamayan at nagsisilbing patunay na siya ay residente sa bansa o komunidad na kanyang kinabibilangan. Ang pagbibigay ng serbisyo ang pangunahing pinaglalaanan ng pamahalaan ng pondo tulad ng edukasyon, pangkalusugan, social welfare at iba pa. Ang paggastos ng pamahalaan ayon sa National Expenditure Program. Ang NEP o National Expenditure Program ay tumutukoy sa ceiling o pinakamataas na gastusing nararapat upang matugunan ang mga pananagutan o obligasyon ng pamahalaan sa loob ng isang taon.
Ang nasabing ceiling ay suportado ng mga tinatayang tatlong pinagkukunang pinansyal tulad ng current operating expenditures, capital outlays, at net lending. Ang current operating expenditures ay ang nakalaang halaga para sa pagbili ng mga produkto at serbisyo upang maayos na maisagawa ang mga gawaing pampamahalaan sa loob ng isang taon. Tulad ng personal service, kung saan nakapaloob ang mga kabayaran para sa sahod, sweldo at iba pang mga compensation gaya ng mga dagdag sahod at cost of living allowance ng mga permanente, pansamantala, contractual at casual na empleyado ng gobyerno. At maintenance and other operating expenses o MOOE. Ito ay pondong nakalaan para sa gastusin na may kaugnayan sa pagpapatakbo ng mga ahensya ng gobyerno gaya ng supplies, mga kagamitan, transportasyon, utilities, kumpunihin at iba pa. Ang capital outlays ay pondong nakalaan naman sa panustos para sa pagbili ng mga produkto at serbisyo kung saan ang kapakinabangang makukuha mula rito ay maaaring magamit sa loob ng maraming taon at maaaring makadagdag sa mga asset ng gobyerno. Kabilang dito ang mga pamumuhunan sa capital stock ng mga government-owned and controlled corporations at mga subsidyaryo nito. At net lending, pondong nakalaan para sa paunang bayad ng gobyerno para sa mga utang nito, at mga utang na nalikom mula sa mga programang kaugnay ng mga korporasyong pagmamay-ari ng gobyerno. Ang paghahanda ng pambansang budget. Ang unang hakbang sa paghahanda ng pambansang budget ay ang pagpapalabas ng budget call ng DBM o Department of Budget and Management sa lahat ng ahensya ng pamahalaang pambansa. Hinihikayat ang partisipasyon ng mga civil society organization at iba pang stakeholders sa pagbuo ng budget ng mga ahensya ng pambansang pamahalaan. Sunod ay ang pagtatanggol ng bawat ahensya ng kanilang mga panukalang budget sa DBM. Ang rekomendasyon ng DBM ay pag-aaralan naman ng isang Executive Review Board na binubuo ng kalihim ng DBM at mga nakatataas na opisyal ng pamahalaan. At mula rito ay bubuo ang DBM ng isang National Expenditure Program bilang panukalang pambansang budget ayon sa napagkasunduan ng Executive Review Board. Ihaharap sa Pangulo ng Bansa ang nabuong National Expenditure Program o NEP upang linangin. Kokolektahin ng DBM ang mga dokumentong bumubuo sa President's Budget. Kabilang narito ang NEP at ito ay isusumite sa Kongreso bilang General Appropriations Bill o GAB upang aprobahan bilang isang ganap na batas. Ang pondo ng gobyerno ay kinakailangan na pamahalaan ng wasto upang makamit ang pambansang pag-unlad at maibigay sa mga mamamayan nito ang programa at serbisyo na naaangkop sa kanilang pangangailangan. Ang patakarang piskal.